Isa pong pinagpalang umaga sa atin lahat. Purihin ang Diyos sa kanyang kabutihan. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Ngayon po ay magwawalong week na ng ating enhanced community quarantine. Salamat sa Panginoon sa kanyang patuloy na pag-iingat sa atin. Bagamat ito po in-extend up to May 15, we know and we believe that all things work together for good. Panalangin din po natin na nawa kapag naging general community quarantine nawa po ay wag naman biglang magkaroon ng second wave. Nawa po wag mangyari yon, kundi nawa patuloy ng bumaba ang curve ng coronavirus sa ating bansa. In Jesus' name. Patuloy lang po tayo na manalangin, manampalataya. Huwag po tayong titigil sapagkat alam po natin na God answer prayers. So let's continue. Katulad nga po nung babaeng balo sa banal na kasulatan, palagi siyang bumabalik doon sa judge na walang takot sa Diyos. Pero dahil sa persistency ng babae, tinugon din siya ng judge, pinagbigyan din siya, binigay yung justice na hinihingi niya. How much more ang ating Ama sa langit? He is a good God and a good Father to us. So patuloy lang po tayo sa ating prayer. And in the right time, God will answer us. Let's bow our heads and pray bago po tayo mag-aral ng banal na kasulatan. Father in heaven, we thank you for this Sunday you have given us. Thank you, Lord, for your faithfulness to us. Pagpalain mo po, Ama, ang mga salita mo na aming mapag-aaralan ngayon. Mangusap ka po sa aming mga puso. Nawa po magdulot ang mga salita mo ng katatagan at ng encouragement sa bawat isa. Ikaw po ang aming sandigan, ang aming kanlungan, at ikaw rin po ang aming tagumpay. We commit to you, Lord, your word for today. In Jesus' name we pray. Amen. Last Sunday po, napag-aralan natin yung perseverance. Napakahalaga po nun bilang mananampalataya, lalo na po sa panahon ngayon na under crisis ang buong mundo dahil sa pandemic na ito. Napakahalaga na maging matatag tayo, huwag tayong susuko, magpatuloy tayo dahil alam natin na pagsubok lang ito. Ang topic po natin ngayon is about the second coming of our Lord Jesus Christ. Kapag narinig niyo po yung word na eschatology, ano po ang unang pumapasok sa inyong isip? This word arises from Greek. Galing po ito sa salitang Griego. Dalawang salita. Eschatology. Yung isa po ay eschatos, meaning last. And yung pangalawa, logy, meaning the study of. So ang eschatology is the study of end things. Eschatology first appeared in English around 1844. The Oxford English Dictionary defines eschatology as the part of theology concerned with death, judgment, and the final destiny of the soul of humankind. Christian eschatology looks to study and discuss matters such as death and the afterlife, heaven and hell, the second coming of Jesus, the resurrection of the dead, rapture, the tribulation, millennialism, the end of the world, the last judgment, and the new heaven and new earth in the world to come. Ang eschatology ay pag-aaral patungkol sa mga katapusan na mga bagay. Or we can also say, the study of the end times. Magpo-focus tayo ngayon sa second coming of our Lord Jesus Christ. Kailan kaya nag-start yung tinatawag nating end times or last days?
when did the end times or last days begin? Sa Old Testament, mababasa natin na yung mga Old Testament prophets katulad ni Daniel, Isaiah, Zechariah, Ezekiel, and many others, they mentioned yung word na end times or in the days to come. Pero, kailan kaya nag-start yung end times according to the Bible? Sabi sa Hebrews 1 verses 1 and 2, noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit, sa mga huling araw na ito, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan, at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Yung English version, long ago, at many times, in many ways, God spoke to our fathers by the prophets. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed the heir of all things, through whom also He created the world. So according to this verse, nagsimula yung end times na yan nung sinilang ang Panginoon when Jesus came into this world. Kasi nasa end times pa rin tayo eh. Sabi doon sa verse 2, but in this last days, He has spoken to us by His Son. Kailan ba nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak? Di syempre nung dumating dito si Jesus. Therefore, we can say that end times started nung dumating dito ang Panginoong Jesus. At nagpapatuloy pa yon hanggang ngayon at sa mga susunod pang mga panahon. And take note that in these last days, God spoke to us through His Son. Meaning, there's only one spokesperson na itinalaga ang Diyos. Walang iba kundi ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Jesus. Siya lang ang nag-iisang mediator between God and man. Hindi mo pwedeng alisin si Jesus at maglagay ka ng ibang spokesperson o tao na magpapakilala kung sino ang Diyos. Walang ibang itinalaga ang Diyos na magpapakilala kung sino siya, kundi si Jesus. Siya ang ating tagapamagitan. Bakit kaya tinalaga ng Diyos ang kanyang anak na nag-iisang tagapamagitan niya? Well, naturally kasi anak nga niya ang Panginoon. Kung meron siyang pinakapagkakatiwalaan, syempre, yung kanyang anak na galing mismo sa kanya. Sabi nga sa John 3:35, the Father loves the Son and has placed everything in His hand. Hindi sa religion ibinigay ng Diyos. Hindi mga idols o mga images o mga imahen, mga Diyos-Diyosan, hindi iyong mga yun ang spokesperson. Hindi sila ang magpapakilala sa Diyos, kundi ang Panginoong Jesus lamang. Kapag nakinig ka sa mga ibang tao na sinabi sa kanila ng Diyos na ganito ganyan, well, ang sabi ng Biblia, isa lang ang spokesperson ng Diyos or mediator ng Diyos na magpapakilala sa atin kung sino siya. At yun ay si Jesus. Sabi nga sa Matthew 28:18, and Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Okay? So, ang last days nagsimula nung ang Panginoong Jesus ay naparito sa mundo. Si Jesus ang nagpakilala sa atin kung sino ang Diyos Ama. Walang ibang pwedeng gumawa nun kundi si Lord Jesus lang.
Walang ibang propeta o tao, okay, sa ating etong last days na to, na magpapakilala sa atin kung sino ang Diyos, maliban na lang kay Jesus. Sabi rin sa Philippians 2 verse 10, so that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. That's why iisa lang ang daan. Sabi sa John 14:6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one can come to God. No one can approach God except through Jesus Christ. Okay? So yung last days or end times ay link sa pagdating dito ng Panginoon. At napakahalaga na siya ang ating pakinggan, sapagkat siya lang ang itinalaga ng Ama na spokesperson niya sa mga huling panahon. At eto yon, nandito tayo sa last days or end times na tinatawag. Ano ba ang characteristics ng end times or ng last days? Tignan natin sa 2 Timothy 3:1-5. What are the characteristics of the people living in the last days? 2 Timothy 3:1-5. Ngunit, alamin mo ito, na sa mga huling araw, darating ang magulong panahon. Ito ay sapagkat ang tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. So number 1, yung mga tao sa huling panahon, maibigin sa kanilang sarili. Pangalawa, maibigin sa salapi. Pangatlo, mayayabang. Pang-apat, mapagmalaki. Alam niyo doon sa number 1, maibigin sa kanilang sarili. Actually, sa ating generation, eto sa mga panahon na to, nauso yung isang salita na link sa pagiging selfish. Anong salita yon? Yung gustong-gusto nyong ginagawa dyan sa cellphone nyo. 'Di ba? Yung selfie. Gustong-gusto mong pinipicturean yung sarili mo. Well, nagkataon lang nga ba yun? Well, isa lang yon sa manifestation na love mo yung sarili mo. Na selfish na yung pag-ibig mo, wala ka nang pakialam sa iba. Pero yun ay tanda na characteristic ng mga tao in the last days. So again, number 1, maibigin sa kanilang sarili. Number 2, maibigin sa salapi. Number 3, mayayabang. Number 4, mapagmalaki. Number 5, mamumusong. Number 6, masuwayin sa mga magulang. Itong number 6 na to, rampant ito no? Kitang-kita mo. Iba na ang pag-uugali ng mga kabataan ngayon Yung paggalang sa magulang, nawawala na Nakakalungkot, pero kasama yan sa characteristics ng mga tao in the last days. At kitang-kita rin natin yan. Number 7, hindi mapagpasalamat. Yung binigyan mo na, tinulungan mo na, pinakain mo na, hindi man lang nasabi sa yung salamat po. Again, tanda yan or characteristics yan ng mga tao in the last days. Number 8, hindi banal o walang kabanalan. What else? Sila ay walang pag-ibig. Wala nang pagmamahal sa puso nila. Wala na silang concern sa kapwa nila. Hindi mapagpatawad. Puno-puno ng galit, puno-puno ng ganti, awayan. What else? Mapanirang puri. Walang pagpipigil sa sarili.
mabagsik, hindi mapagmahal sa kabutihan. Gustong-gustong ginagawa yung mga bagay-bagay na walang kabuluhan. Hindi na pinapahalagahan yung mabuting mga gawa. Verse 4, sila ay mga taksil, mga hindi mapigil at mga mapagpalalo. Iniibig nila ang kalayawan ng higit sa pag-ibig nila sa Diyos. Nakakalungkot. Pag niyaya mo sa church, ayaw sumama. Pero pag niyaya mo sa swimming, o kaya handaan, o kaya inuman, o birthday yan, isang salita mo lang, hindi ka na magdadalawang salita, sasama na agad sa'yo. Nakikita natin yun Iniibig nila ang kalayawan kaysa sa ibigin nila ang Diyos. Nakakalungkot. Verse 5, sila ay may anyo ng pagkamakadiyos, ngunit ipinagkakaila ang kapangyarihan nito. Iwasan mo ang mga taong ito. Yung mga taong akala mo banal, pero hindi pala. Akala mo lang na merong anyong parang may kabanalan, pero hindi mo makita ang kapangyarihan ng kabanalan sa kanya. Ang sabi ng Biblia, iwasan mo ang mga taong ito. Lahat ng sinabi ko, kung bibilangin natin yun, nasa 19 yung mga characteristics ng mga tao na yun, nakitang-kita in the last days. Ang gusto ng Diyos na gawin mo, iwasan mo ang mga taong ganoon. Hindi ka dapat makipag best friend kasi merong transference of spirit Yung ginagawa ng best friend mo na lagi mong kasama, magugulat ka na lang, ginagawa mo na rin. Yung dating hindi mo inaayunan kasi mali, pero dahil lagi mo siyang kasama, inaayunan mo na. Parang yung puting bond paper, mas madaling marumihan kesa sa bond paper na kulay itim. Ikaw yung puting bond paper. Pag sinulatan ka ng tuldok na itim, kitang-kita yon. Minsan, mas kita yung itim na napakaliit na tuldok kesa doon sa kaputian ng papel. Umiwas ka. Piliin mo ang magiging close friend mo kasi malaki ang magiging influence ng taong yon sa'yo. Tunghayan din natin ang sinasabi sa Jude chapter 1, 18 to 19. Kung paano sinasabi sa inyo, magkakaroon ng mga manunuya sa huling panahon na magsisilakad ayon sa kani-kanilang masasamang pita. Ang mga ito ang nagsisigawa ng paghihiwa-hiwalay, malalayaw, wala sa kanila ang espiritu. Yung pagiging mocker, manunuya, mapangutya, yung mapanlait, yun din ay kitang-kita na magiging ugali ng mga tao in the last days. Example, yung pambubuli. Diba rampant din yan, kitang-kita yan sa school, mapa-school man o mapa-office man or saan man. Merong nambubuli, merong mga mapang-api, merong mga nanunuya, nangiinsulto. Kasama yan sa characteristics ng mga tao in the last days. Hindi ka dapat makisama sa kanila. Kasi ang mga taong ito, sila rin yung nagsisilakad ayon sa masamang pita ng laman. Gustong-gusto nila yung mga gawain na mag-divide sila. Paghiwa-hiwaliin o hati-hatiin yung mga nagkakaisang magkakaibigan or yung mga church members,
isa sa gawain ng mockers to divide the church. So, dapat ma-identify din natin yon. At sa mga mockers na ito, wala sa kanila ang Espiritu Santo. At alam naman natin na kapag wala ang Espiritu Santo sa isang tao, that person doesn't belong to Jesus. Ano rin ang sinasabi sa Matthew 24? Ito yung medyo mahaba siya, pero makikita natin ito yung nangyayari sa last times. Sabi sa 24 verse 4 to 31, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo maligaw ninuman. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo. At marami silang maililigaw. Take note. Marami silang maililigaw. Actually, ngayon nakikita na natin yan eh. Kahit noon meron na yan during the times of the apostles. At kumbaga papalaki pa yan, papadami pa. Mag-ingat tayo. Yung grupo na dati nasa tama, ngayon nasa mali na. Dati yung pastor nila, tama ang pinapangaral. All of a sudden, sabi na ng pastor nila, siya na raw yung Kristo. Siya daw si Jesus. Paano mangyayari yun? Ang Panginoong Yesus ay nakaupo sa kanang kamay ng Diyos at hindi pa bumabalik. Pero meron nang nagkiklaim na siya si Kristo. Yung dating mga mananampalataya na nasa tama ay napunta na sa kapahamakan. Naligaw na sila. Nabulag na sila. Nakakalungkot. Pero nakasulat din yun sa Bible eh. Maraming paparito sa pangalan ko, sabi to ni Lord. At magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maililigaw. Yung grupo na yon, ligaw na. Kasi pinaniwalaan nila na yung pastor nila ay si Jesucristo nga. Naligaw na sila. Verse 6, makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mababahala. Dahil talagang mangyayari ang mga iyon, bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Mga kapatid, hindi mo na kailangang makinig sa YouTube kung ano yung hula ni ganito, ni ganyan. Basahin mo ang Biblia mo. Matagal ng panahon na hinula ng mga propeta yan. At higit sa lahat, si Jesus Christ. Yung etong binabasa natin sa Matthew 24, 4 to 31. Pinrapisay na ito ni Lord. Ilang libong taon na ang nakakaraan. Mas pagtiwalaan mo ang sinabi ni Jesus kesa doon sa mga tao na naririnig mong nanghula ng ganito, ng ganyan. Mas credible ang ating Panginoon. So basahin mo yung Biblia mo. Kasi siguradong tama. Nakakatiyak ang tama. Kasi si Jesus mismo ang nagsabi. Tuloy natin sa verse 7. Maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng tagutom at lilindol sa maraming lugar. Well, ngayon, rampant din ang tagutom or famine because of the pandemic. Ang paglindol ay nakikita rin natin na nagaganap sa maraming lugar. Verse 8, ang lahat ng mga ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad ng isang babaeng nanganganak. So, nagpapasimula pa lang. Verse 9, pagkatapos ay kapopuotan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. At dahil dito'y marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya.
mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Dito muna tayo sa verse 9 and 10. Itong verse 9 and 10 na ito, nangyari ito nung panahon ng mga apostol. At patuloy pa rin itong nangyayari. Maaaring dito sa ating bansa, hindi pa natin ito nararanasan. Pero sa ibang mga lugar, katulad ng China, North Korea, at yung mga Muslim nations, pinapatay na ang mga mananampalataya doon. Isinasakdal. Nagaganap na ito sa kanila. Marami rin ang tumatalikod sa pananampalataya kasi natatakot sila na baka sa susunod sila na yung patayin. Ipag-pray natin yung mga kapatid, yung ating mga kapatid na pinipersecute sa mga bansa katulad ng China, North Korea, Saudi Arabia, etc. Pag-pray natin sila. Hindi natin ito lubos na maintindihan kasi ang Pilipinas ay malayang bansa. Thank you, Lord. Pero hindi rin natin sigurado yan, mga kapatid. Pwedeng biglang mabago. Pwedeng biglang maghigpit. Kaya habang maluwag pa, habang malaya pa tayo na makapag-share ng gospel, samantalahin natin ang pagkakataon. Verse 11, marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Kaya mag-ingat kayo. Hindi porket sinabi ng ganito na panood namin sa YouTube, pinaniniwalaan nyo na agad. Huwag, mga kapatid. Sabi ko nga, mas paniwalaan ninyo ang Biblia. Kung kailangan mo ng guidance kung ano mangyayari sa inaharap, basahin mo ang Biblia. Kasi maraming lilitaw na false prophets. Hindi mo na kailangan yung mga propeta kasi sinabi na sa Biblia yung mga magaganap. Ang kailangan mo lang gawin ay basahin mo, i-meditate mo ang salita ng Diyos. Verse 12, lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Nakakalungkot, di ba? Manlalamig ang pag-ibig ng marami. Yung iba ay pagkakanulo ang kapwa Kristiyano niya, magtataksil. Yung iba, ipapahuli yung kapwa niya mananampalataya para isalba ang sarili niya. Nakakalungkot. Pero ang lahat ng yon ay bahagi ng end times or last days na tinatawag. Verse 13, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Huwag kang matakot. Huwag kang tatalikod kay Lord kahit anong mangyari. Dahil napakahalaga na ikaw ay manatiling tapat. Dahil ang sabi ng Biblia, siya na manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Panghawakan mo yung pananampalataya. Manalig ka sa Diyos. Ituwid mo at disiplinahin ang iyong sarili. Lumayo ka sa tukso. Lumayo ka sa mga tao na nagdadala sa iyo sa tukso. Ituon mo ang iyong puso, ang iyong isip, ang iyong paningin sa Panginoong Yesus para hindi ka maligaw. Mag-ingat ka kasi maraming gagawin ng kaaway para malinlang ang mananampalataya. Kaya mag-ingat ka. Verse 14, ipapangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa at sa kadarating ang wakas. Ang tanong, isa ka ba sa nangangaral ng mabuting balita? Kung hindi, abay mangaral ka na. Dahil nakasulat sa Biblia yan, na kailangan maipangaral
sa buong mundo ang mabuting balita. Isa rin yun sa tanda na darating ang Panginoon kapag naipangaral na yan. Kailangan kasi na ma-share yan sa lahat upang mabigyan ng pagkakataon ang lahat ng tao na maligtas. I-share mo ang mabuting balita. Huwag mong itago lang sa sarili mo. Ibahagi mo rin sa iba. Ano naman ang positibong mangyayari sa huling araw? Kanina kasi yung mga characteristics ng mga tao in the end times ay very negative. Tignan naman natin yung positibong magaganap sa end times. Sabi sa Acts 2:16-21, ito ang sabi ni Propeta Joel, start sa 17, at mangyayari sa mga huling araw, sabi ng Diyos, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. At ang inyong mga anak na lalaki at babae ay manghuhula, at ang inyong mga binata ay makakakita ng mga pangitain. Ang inyong matatanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip. Oo, sa aking mga lingkod na lalaki at sa aking mga lingkod na babae, sa mga araw na iyon, ibubuhos ko ang aking espiritu at magsisipanghula sila. At magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit, sa itaas, at mga tanda sa lupa, sa ibaba, dugo at apoy, at singaw ng usok. Ang araw ay magiging kadiliman, at ang buwan ay dugo bago dumating ang araw ng Panginoon, yaong araw na dakila at tangi. At mangyayari na ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. So ito yung magandang mangyayari in the last days. Magkakaroon ng outpouring of the Holy Spirit. Nilinaw dyan na kahit sa mga kababaihan, ibubuhos ang banal na Espiritu. Kaya nga diba ngayong end times, marami na ang mga kababaihan na ginagamit ng Diyos para mangaral? Kasi bumaba na rin ang banal na Espiritu sa mga kababaihan. Sa Old Testament, makikita natin kung sino yung gagamitin ng Diyos, sa Kanya bumababa ang banal na Espiritu. Kaya siya nakakapaglingkod sa Panginoon. The Holy Spirit empowers that person. In the last days or in this last days, kahit ang mga kababaihan din ay ini-empower na ng Diyos para makapaglingkod sa Kanya. So yun yung magandang side na i-empower tayo ng Diyos. Hindi lang isang tao, kundi tayo na Kanyang bayan, tayo na Kanyang katawan. Ang i-empower niya para sa mga last days na ito, tayo na Kanyang katawan ang gagamitin niya sa pangangaral ng mabuting balita. So, pumunta na tayo ngayon sa ating pinaka main point, yung second coming ng ating Panginoon. Ano ba yung second coming ni Lord? Ang second coming ay yung muling pagbabalik ng Panginoong Jesus dito sa lupa. Bakit siya babalik? Kasi umalis siya. Di po ba? Sabi sa John 14, verse 2, John chapter 14, verse 2, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirahan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirahan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. So dito, may kita natin na umalis si Lord, bumalik sa heaven to prepare a place for us, para ihanda yung ating mansion in heaven. Kapag maayos na ang lahat,
kapag naihanda na ni Lord ang lahat, at saka siya babalik. Ito yung second coming ni Lord. Babalik siya at isasama tayo. Sabi sa verse 3, at kapag naipaghanda ko na kayo na matitirahan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Napakaganda nun, di ba? Promise yan ni Lord. And remember, kapag si Lord ang nag-promise, tutuparin niya yon sa tamang panahon. Sabi rin sa verse 28, sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit ako'y babalik. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat higit na dakila ang Ama kaysa sa akin. So promise ni Lord, ako'y aalis, ngunit ako'y babalik. So yung ating hinihintay ngayon ay ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. Yung second coming ay may dalawang pangyayari na magaganap. The second coming of our Lord Jesus will take place in two separate stages. Ano yung dalawang yon? Yung una is secret. The first will be a secret rapture, or carrying away of the saved to heaven. Yun yung tinatawag natin na rapture. Yung second part naman, or second stage ng coming of our Lord is yung kapag bumaba na siya. Kasama na tayo. Pag bumaba na siya dito sa mundo para maghari. Okay? So again, yung second coming ni Lord will take place in two separate stages. The first will be the rapture. Kukunin tayo ni Lord, tayo na mananampalataya. Isasama sa kalangitan. Mas i-discuss pa natin yan mamaya. Kukunin tayo ni Lord habang dito sa mundo ay nagkakaroon na ng tribulation, 7 years tribulation. Yung second part ng coming ni Lord, second part of the second coming ni Lord ay yung pagbalik na niya ng ganap dito sa mundo as King of Kings and Lord of Lords. So, discuss natin itong rapture. Ano ba ang rapture? The word rapture is not in the scripture. Hindi nyo mababasa yung salitang yon sa Bible. Ang rapture ay nagmula sa salitang Latin, rapio, na ang ibig sabihin ay yung English word na caught up. Yun yung tinranslate niya, yung caught up. Yun yung word na rapture, or sa Latin is rapio, na may kita natin sa 1 Thessalonians 4:7. Naging popular yung teachings na yon regarding the second coming of Christ. So magkaiba yung babalik na dito si Lord to reign. Magkakaroon ng 1 year or 1,000 reign of Christ, yung millennium na tinatawag. Yun yung pangalawang part ng second coming ni Lord. The first part is the rapture. Tignan natin yan sa 1 Thessalonians 4:17. Doon yung salitang rapture. Although not the word itself, ang ginamit sa English ay caught up. 1 Thessalonians 4:17. It says here, English po yung hawak ko na Bible, after that, we who are still alive and are left will be caught up. Yun, yung word na caught up, yun yung word na rapture. Okay? Latin na salitang rapio. In English, rapture. From the word caught up. Okay?
caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will be with the Lord forever. So doon ang galing yung word na rapture sa salitang caught up. Ano ba ang magaganap sa rapture? Tignan natin ulit. First Thessalonians chapter 4 beginning with verse 13. Bubuksan ko lang yung Tagalog. 1 Thessalonians 4, beginning verse 13. Sabi po dito, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos ang lahat ng namatay na sumampalataya kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang katuruan ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa, tayong mga natitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap, kasama ng mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa impapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Kaya nga, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga aral na ito. Isa-isahin natin yung magaganap sa rapture. Nakita natin doon sa ating binasa, sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesus, ang una niyang bubuhayin ay yung mga namatay na mananampalataya. Bubuhayin ito ng Panginoon para bigyan sila ng glorified body. Pagkatapos na i-resurrect ang mga namatay na mananampalataya, okay, take note, hindi lahat ay i-resurrect. Ang i-resurrect lang ni Lord ay yung mga mananampalataya na namatay na. Pero yung mga unbelievers na namatay na, hindi pa sila i-resurrect. Iba yung panahon ng kanilang resurrection. Pag na-resurrect na yung mga namatay na mananampalataya, tayo din na dinatnan o dadatnan ng Panginoong Yesus na buhay pa, ay babaguhin sa isang kisap mata. Kumbaga, mabilisan lang yon. Pag kurap ng mata mo, ay iba ka na, iba na yung katawan mo. Yung nabubulok na katawan na panlupa ay mapapalitan ng hindi nabubulok. Glorified body ang tawag doon. Sasalubungin natin ang Panginoon sa mga ulap at isasama niya tayo sa kalangitan. Tunghayan din natin yung verse sa Corinthians. 1 Corinthians 15, 51 to 55. Let's turn our Bibles there. 1 Corinthians 15, 51 to 55. Sabi po dito, isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat tayo'y mamamatay, ngunit lahat tayo'y babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trompeta, sapagkat sa pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin, at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok, at ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay.
Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi ng kasulatan. Nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? So napakaganda ng magaganap sa rapture. Yung ating perishable body ay mapapalitan na. Bibigyan tayo ni Lord ng imperishable body. Hindi na masisira ang ating katawan, hindi na din siya mamamatay. Hindi po ba napakaganda? Hindi ka na magkakasakit. Hindi ka na dadapuan ng anumang sakit. At hindi ka na mamamatay. Ibibigay sa atin ni Lord yon sa rapture. Again, mauunang buhayin o i-resurrect yung mga namatay na mananampalataya. Hindi kasama yung unbelievers. Yung mga mananampalataya lang. At yung mga buhay pa ay babaguhin sa isang kisap mata. Sasalubungin natin si Lord sa alapaap papunta sa kalangitan. Habang ano naman ang mangyayari sa mundo habang nandun tayo sa kalangitan? Magkakaroon ng tribulation sa mundo. Dito na magaganap yung tribulation. Sa 3.5 years, sa unang 3.5 years, yung tribulation. The second 3.5 years is the great tribulation. Ano naman ang gagawin natin during those years in heaven? During those years, magaganap naman yung tinatawag na Bema Seat or yung rewarding. Doon magaganap yung awarding. Kumbaga sa Olympics, 'di ba? Kapag tapos na yung labanan, magkakaroon na ng mga awarding ceremony, parang ganon yung Bema Seat. Dito na ibibigay ni Lord yung ating mga rewards sa ating paglilingkod sa Panginoon. And at the end nung 7 years na yon, pag natapos na yung Great Tribulation, dito na magaganap yung second part of the second coming of the Lord. Babalik na ang Panginoon. Kasama tayo. Bababa tayo dito sa mundo. Si Lord ay maghahari for 1,000 years. And we will reign with the Lord here on earth. Anong gagawin kay Satanas? Si Satanas ay ikukulong. Satan will be bound 1,000 years. Hindi siya makakakilos. Hindi siya makakagawa ng kasamaan for 1,000 years. But, at the end of 1,000 year, pagkatapos na natapos na yung 1,000 year, Satan will be loosed again. At makakapag-deceive pa siya ng marami. Pero hindi muna natin i-discuss yan. Sa ilalim pa rin ng rapture, di ba, bibigyan tayo ni Lord ng glorified bodies. Anong klaseng katawan kaya yung glorified body? Buksan natin ang ating Biblia sa 1 Corinthians chapter 15, beginning with verse 35. Subalit, may magtatanong, paano bubuhayin muli ang mga patay? Ano ang magiging uri ng katawan nila? 36. Hangal, hindi mabubuhay ang binhing itinatanim hanggat hindi iyon namamatay. 37. At ang itinatanim ay hindi halamang malaki na, kundi binhi, tulad ng butil ng trigo o ng ibang binhi. Ang Diyos ang nagbibigay ng katawan sa binhing iyon,
ayon sa kanyang kagustuhan. Bawat binigyan niya ng angkop na katawan, at hindi pare-pareho ang laman ng mga nilikhang may buhay. Iba ang laman ng tao, iba ang laman ng hayop, iba ang mga ibon, at iba sa mga isda. May mga katawang panlangit at mayroon namang panlupa. Iba ang kagandahang panlupa at iba ang kagandahang panlangit. Iba ang liwanag ng araw, iba naman ang liwanag ng buwan, at iba rin ang liwanag ng mga bituin, sapagkat maging ang mga bituin ay magkakaiba ang liwanag. Ganyan din ang muling pagkabuhay. Ang katawang inilibing ay mabubulok, ngunit di mabubulok kailanman ang katawang muling binuhay. Pangit at mahina na ang ilibing, maganda't malakas kapag muling nabuhay. Inilibing na katawang panlupa, muling mabubuhay bilang katawang panlangit. Kung may katawang panlupa, mayroon ding katawang panlangit. So dito makikita natin, merong dalawang uri na katawan na binabanggit. Katawang panlupa at katawang panlangit. Sabi rin sa 46, ngunit hindi nauna ang panlangit. Ang panlupa muna bago ang panlangit. 48, ang katawang panlupa ay katulad ng nagmula sa lupa. Ang katawang panlangit ay katulad ng nagmula sa langit. Kung paanong tayo ay naging katulad ng taong nagmula sa lupa, matutulad din tayo sa taong nanggaling sa langit. So ano po ang magiging katawan natin? Hindi na panlupa ang magiging katawan natin, kundi matutulad na ito sa katawan ng ating Panginoon. Tingnan natin yan sa Philippians 3:20-21. Philippians 3:20 and 21. Subalit, sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Doon magmumula ang tagapagligtas na hinihintay natin ng may pananabik, ang Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay, ang ating katawang lupa na may kahinaan ay babaguhin niya upang maging maluwalhating tulad ng kanyang katawan. So yung magiging katawan natin, glorified body, ay katulad ng sa Panginoon. Tignan din natin sa 1 John 3. 1 John chapter 3, verse 2 and 3. Mga minamahal, anak na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Kaya't ang sino mang may ganitong pag-asa ay nagsisikap na maging malinis o banal ang pamumuhay tulad ni Kristo. So, magkakaroon din tayo ng glorified body, katulad ng sa katawan ng ating Panginoong Hesus. Ano ba ang mga characteristics ng glorified body ni Lord? Tignan natin sa John 20, verse 19 and 26. John 20, verse 19. Sabi dito, kinagabihan ng araw ng linggo, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakasara ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. So take note mga kapatid, sarado ang pinto, pero nakapasok si Jesus.
Amen? Either tumagos siya sa pader, o kaya may kakayanan siyang mag-appear and disappear. Ibang-iba ang katawan na glorified sa katawang panlupa. Sabi rin sa 26, makalipas ang isang linggo. So, linggo nag-a-appear si Lord. 'Di ba? Linggo siya nagpapakita. Makalipas ang isang linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit nakapasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. So, ang glorified body ay may kakayanang bigla na lang magpakita at may kakayanan din namang biglang mawala. Or, kaya niyang tumagos sa mga pader. Ano pa? Ano pa ang katangian or description ng glorified body? Luke 24:39. Luke 24 verse 39. Tingnan ninyo ang aking mga kamay at mga paa. Ako nga ito. Hawakan ninyo ang ako at pagmasdan. Ang multo ay walang laman at buto. Ngunit ako ay mayroon. Tulad ng nakikita nyo. So in glorified body, meron siyang buto at laman. Pero hindi yun katulad ng flesh ng mundo. Okay? Ibang-iba yon. Meron siyang buto at laman in a sense na pwede siyang hawakan. Hindi katulad ng spirito, hindi mo mahawakan. Pero ang glorified body, pwede siyang mahawakan. What else? Eto, gustong-gusto to ng mga healthy na mga kapatiran natin. Sa Luke 24:40-43. Habang sinasabi niya ito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Parang hindi pa rin sila makapaniwala sa laki ng galak at pagkamangha. Wow, kumbaga, amazing. Parang gano'n, hindi sila makapaniwala. Ano ba ito, nananaginip lang ba tayo? Kaya tinanong sila ni Jesus, may pagkain ba kayo riyan? Siya'y binigyan nila ng isang hiwa ng isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harap nila. So, pwede pa rin kumain. May kakayanang kumain ang glorified body. Kung paano, kung saan mapupunta ang kinain niya, I don't know. Basta nakalagay sa Bible na pwede siya kumain. So, kanina, pwedeng mag-appear at an instant. No hindrance to travel. 'Di ba? Hindi mo na kailangan ng sasakyan. Kasi you can appear anytime sa gusto mong puntahan. No more travel issues. Pangalawa, may flesh and bone to touch. But the flesh and bone is not the same as yung dati. Kasi yung dati nating katawan ay nabubulok. The glorified body ay hindi mabubulok, walang kamatayan. Pangatlo, glorified body can still eat. Pang-apat, Matthew 22. Okay, dito sa pang-apat na to, kaya dapat habang nasa mundo pa kayo, mag-asawa kayo. Kasi pag glorified body na, basahin natin. Matthew 22:30. Sa muling pagkabuhay, ang mga tao ay hindi na mag-aasawa. Sila ay magiging tulad ng mga anghel
sa langit. So, pag glorified body na, hindi na pwedeng mag-asawa. Magiging katulad na ng angel. Kasi ang mga angel, hindi rin sila nag-aasawa. Tingnan din natin sa Mark 12:25. Mark 12:25. Sa muling pagkabuhay, ang mga tao hindi na mag-aasawa. Sila'y magiging katulad na ng mga anghel sa langit. Okay? So, yung pag-aasawa dito lang. Kasi nga, wala na tayong lust of the flesh. Wala na talaga yon. Kasi, hindi na tayo worldly flesh. Hindi na yun yung uri ng ating katawan. Hindi na katulad ng dati. Hindi na siya nabubulok. Hindi na siya katawang panlupa. Okay? So, wala na rin tayong mga desires of the flesh. Wala na yon. Kasi, wala na yung dating flesh. Yung sinful flesh. Hindi na. Wala na yon. What else? Ikalimang katangian ng glorified body. Luke 20:35-37. Luke 20:35. Ngunit sa kabilang buhay, ang mga magiging karapat-dapat sa muling pagkabuhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi na rin sila mamamatay, sapagkat matutulad sila sa mga anghel. Sila'y mga anak ng Diyos dahil sila'y nakabilang sa mga muling binuhay. Maging si Moises ay nagpapatunay na muling binubuhay ang mga patay, sapagkat sa kanyang kasaysayan tungkol sa nagliliyab na mababang puno, ang Panginoon ay tinawag niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Kaya't ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Sa Kanya'y buhay ang lahat. So, yung glorified body ay hindi na mamamatay, hindi na mag-aasawa. Parang katulad na ng angel. Napakaganda, di po ba? Diyan muna tayo mag-stop sa ating pag-aaral. Tutuloy na lang natin yung second part next week. Bali next week, ang pag-aaralan naman natin, lahat ba ng mananampalataya ay makakasama sa rapture? So, bibitinin ko muna kayo. Next week na natin yan pag-aaralan. So, ngayon, pag-aaralan natin yung definition ng eschatology. Kung kailan ba nag-start yung last days or end of times. Kailan ba nag-start yon? Napag-aaralan din natin yung sa rapture. At mga kapatid, yung rapture, hindi natin yon alam. Hindi natin alam yung exact time, exact day ng pagdating ni Lord. Okay? No one knows, only God the Father. All we have to do is to be prepared, to be ready for that great day. So, napag-aralan din natin kanina kung ano ba yung magaganap sa rapture. Nakita natin na yung rapture, yun yung pagbabalik ng Panginoong Yesus para kunin tayo na mananampalataya. Dito magaganap yung resurrection. Bubuhayin yung mga mananampalatayang namatay na at bibigyan ng bagong katawan. Tayo naman na nabubuhay pa ay babaguhin din para magkaroon ng bagong katawan. At isasama tayo ni Lord sa heaven. We'll stay there for 7 years while dito sa mundo ay nagkakaroon na ng tribulation. Napag-aralan din natin ngayon kung ano ba yung katangian ng glorified body.
At na-discuss din nga pala natin yung katangian ng characteristics ng mga tao in the end times at yung napakagandang mangyayari bago dumating yung rapture, yung great outpouring of the Holy Spirit. Nagsimula na yon sa Book of Acts during do sa Day of Pentecost, yung unang pagbuhos ng banal na Espiritu. Magpapatuloy pa rin nabubuhos ang banal na Espiritu sa atin. So napakaganda nun. Pakanasain natin na tayo ay mapuspos ng banal na Espiritu. Okay, at yung huli natin na napag-aaralan ay yung characteristics ng glorified body. So napakaganda niyan mga kapatid. Maging tapat tayo kay Lord. Kasi anytime pwede nang magkaroon o mag-rapture si Lord. Pwede na niya tayong agawin. Anytime. Pwedeng mamayang gabi o mamayang umaga o bukas ng anytime, pwede na po itong maganap. Okay? So magpakatatag tayo. Huwag kang panghinaan ng loob. Huwag kang ma-discourage. Meron tayong blessed hope. Yun. Another term for rapture is blessed hope. Yun nakalagay sa Titus. Yan yung inaasam-asam natin na dakilang pagpapala ng Diyos. Yung tayo ay kanyang baguhin, yung maganap yung kaligtasan. Kasi doon sa rapture na yan, diyan na talaga magaganap yung kaligtasan natin. Doon na mangyayari yung ating pinakaasam-asam na kaligtasan sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Yung rapture. Okay? So, yung second coming ni Lord has two stages. The first is the rapture and then yung second coming niya, nakasama na tayo para maghari for 1,000 years dito sa mundo. I do hope na may natutunan po kayo. So, magpakatatag. Kapit lang. Persevere. Patuloy naman ang palataya kay Lord. Manindigan. Lumaban. Huwag matinag. Maging tapat sa Panginoon. Because we have a blessed hope in Christ. Amen? So, mag-closing prayer na po muna tayo. Father in heaven, we thank you for your word. Thank you, Lord, for the blessed hope na ibinigay mo o ibibigay mo sa amin. Yung kaganapan ng kaligtasan ng aming mga kaluluwa. Maraming salamat, Ama. Hayaan mo po ang mga salita mo ay magdala ng encouragement sa bawat isa. Hindi dapat malungkot, hindi dapat mawala ng pag-asa, sapagkat ikaw ang aming pag-asa. Pagpalain mo po ang iyong mga salita na aming narinig. Hayaan mo pong maitanim ito sa aming mga puso at mamunga ng sagana. And let your word minister in each and every one of us. Gamitin mo po kami, Ama. Nawa magpatuloy kami sa pagbabahagi ng mabuting balita at magpatuloy na mabuhay ayon sa iyong kalooban. We submit our lives unto you. Father in heaven, we also lift up to you ang aming bansa. Ikaw po ang manguna kay Pangulong Duterte. Let your will be done in every decision he will make. Ang gawin po niya ay ang decision mo. Amang banal, patuloy na hinihiling namin na magkaroon na po ng cure. Ibigay mo na po ang cure sa aming bansang Pilipinas para sa COVID-19 na ito. And we also pray, Lord, pagalingin mo po ang lahat ng mga Pilipino na may COVID-19, especially the doctors, the nurses, and the law enforcers, and all the Filipino people. Release your healing to them, Lord, in the name of Jesus. Maraming salamat po, Ama. We believe na matatapos din ito. And we believe, Lord, we claim it
na ibinigay mo na po ang cure sa Pilipinas. In Jesus' name. Thank you, Lord. You are faithful. All your promises are yes in Christ Jesus. Whatever we ask in prayer, believe that we receive them and we shall have them. We receive the answer to our prayers, Lord. Pagpalain mo at patatagin ang bawat isa sa amin. Lagi kaming ma-encourage at mapatatag ng iyong mga salita. At pakapuspusin mo po kami, Ama, ng iyong banal na Espiritu. Upang sa ganon, maganap namin ang iyong kalooban. Maraming salamat po, Ama. We give you all the glory, all the praises. Thine is the kingdom and the power and the glory forever and ever. This we ask in Jesus' name. Amen and amen. Thank you, Lord. Pagpalain kayo ng Diyos, mga kapatid.